Chapter 6. Hinalikan niya ang binata sa paraang tulad ng mga halik na pinagsaluhan nila noon. Pero inihinto ni Nick ang paghalik na at tiningnan siya. Megan, mali ito. At mali siyang hinalikan sa pisngi, sa ilong at sa mga labi. Sabihin mo sa akin na gusto mo akong umalis. Please Megan, paalisin mo na ako ngayon na. Sabihin mo na dapat na akong umalis na dapat na natin itong itigil. Pero hindi sumagot si Megan. At muli niyang hinalikan ng binata. It was too late to change their mind and too late to change the way they feel for each other. At bilang tugon sa ginawa, mariin siyang hinalikan ng binata at sinandal sa sarado ng pinto. Mali ito, Megan. Alam nating mali ito. Alam ko. Pero wala nang halaga ang lahat. Wala nang halaga kung tama man yun o mali. Wala nang halaga ang kahit na ano o kahit na sino, kundi ang nadarama niya. Nila. At kasabay ng malakas sa pagbuhos ng ulan sa labas ay nag-uumapaw na damdamin ni Megan. They kissed as they started finding their way to the bedroom. Their lips were sealed as he lifted her and laid her down the bed. They kissed passionately as if it was the end of everything. It was cold outside, but it was hot as summer with him in the room, with him in her bed. The only sound they could hear was the steady rhythm of the rain and their own heartbeat. Hindi alam ni Megan kung anong iniisip o nararamdaman ni Romnick na mga sandaling yun, pero para sa kanya, tila isang panaginip ang nangyayari. Nangako siya sa sarili na iiwas kay Romnick, pero tuwing tinititigan siya nito at tuwing hinahalikan ay nais na maging mahirap para sa kanya ang lumayo. Ngayon lang niya naramdaman ng ganun. At ngayon lang siya nahirapan ng ganun ng dahil sa masalimuot nilang sitwasyon. Para sa kanya, katulad yun ng pagtalon sa dagat na walang kasiguruhan kung mabubuhay pa siya. Kabaliwan, alam niyang isa yung bagay na pagsisisihan niya sa huli. Pero wala siyang pakialam. Si Romnick ang lalaking matagal niyang hinahanap. Ang lalaki na makapagbibigay sa kanya ng mga bagay na ni sa hinagap ay hindi niya inaakalang posible. Kailangan niyang aminin sa sarili na tuloy na siyang nahulog sa bitag ng binata. At ang nadarama niya ay malayo-malayo sa nadarama niya para kay Rainiel. Siguro nga isa yung pagbibiro ng tadhana dahil kinailangan pa niyang unang makilala ang nobyo bago tuloy ang nakilala si Romnick. Huli na para pigilan pa ang lahat dahil masyado na silang nalunod sa kanilang mga damdamin. At nang dahan-dahan at isa-isa nang tanggalin ni Romnick ang mga damit ni Megan, alam niyang hindi na nila yun matatakasan. Nagising si Megan sa tunog ng cellphone na nasa nightstand. Pinilit niyang idilat ang mga mata para lang muling mapapikit. At hinila ang kumot para itakip sa hubad na katawan. Kinuha niya ang cellphone at muling inilapag sa nightstand nang malaman kung sinong tumatawag. Hinayaan lang niyang mag-ring ang cellphone. Wala na si Romnick sa kanyang tabi. Wala na ang mga damit nito na parang walang nangyari. Wala na rin ang malakas na ulan at mainit na ang sikat ng araw. 8:00 na ng umaga. Linggo. At hindi niya alam kung paano sisimulan ng araw na yon. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at tanggapin ang nangyari. Ginusto niya yon at walang dahilan para magdrama sa buhay. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang kanyang ginawa pero tinuloy pa rin niya. At kung may isang taong dapat sisihin sa lahat ng mga nangyari, siya yon at wala nang iba. She had made more mistakes right now than she did in her lifetime. And to love Romnick was the biggest mistake she had ever done. There was no way to resolve it. She knew that she needed to talk to Rainiel about it. Just to be fair, because whether she wanted to admit it or not, she cheated on him. Should she end her relationship with him? Yes, probably. Kailangan niya makausap si Rainiel tungkol sa kanilang dalawa. Pero isang linggo nang wala ang nobyo dahil sa isang convention sa Cebu. Wala siya nagawa kundi ang maghintay hanggang sa makabalik ito para humingi ng tawad at para magpaalam. Yun na lang naman ang sa kanyang tingin ay magagawa niya. Pero pagkaraan ng isang linggo sa araw na dapat ay magkikita at mag-uusap sila ng nobyo, ay sa ospital inabutan ni Megan si Rainiel. He had a terrible car accident. From the airport, he was supposed to go to her place when his car collided with a 10-wheeler truck. He was unconscious when she arrived at the hospital. He had to be operated and had to have a metal brace on his left leg.
May bali rin sa kaliwang braso at masama ang pagkakatama ng ulo sa windshield ng sasakyan. He was a total mess and she felt so bad for him. Not only because of the accident, but also because of the fact that she was supposed to break up with him at that same night. And she did not know if it was still appropriate to drop the bomb. May dala si Megan na punpun ng mga bulaklak at basket ng prutas nang muling dalawin ng nobyo sa ospital sa ikalawang araw. Kagagaling lang niya sa opisina. Nag-file siya ng 1 linggong bakasyon para mabantay at maalagaan ng nobyo. Ayon sa mga doktor, maayos naman ang response ng katawan ni Rainiel sa operasyon. Pero matagal pa raw bago makausap. Unconscious pa rin to hanggang ngayon at hindi nila alam kung hanggang kailan. Sinabi rin ng doktor na maaring magtagal pa ng 2 o 3 linggo sa ospital si Rainiel. Pero ang hindi nasabi sa kanya ng mga doktor ay ang posibilidad na maabutan doon si Romnick. Ang nilalang na ayon at sa kabilang banda ay gusto niyang makita. Kumusta siya? Nag-aalalang tanong ni Romnick. Kung hindi inaasahan ni Megan ang pagkikita nilang yon, mas hindi niya inaasahan ang malamig na pakikitungo ni Romnick sa kanya. Ni walang hi, o hello o kumusta. He's okay. Much better. Inoperahan siya the other day but he's fine now. Nakita niya ang pag-iling ni Romnick habang tinitingnan ang lagi ng kapatid. Kailan to nangyari? Sunday night. Wala nang iba pang narinig si Megan mula sa binata pagkatapos siyang sumagot. Ilang sandali pa ay lumabas ito ng silid nang hindi man lang nagpaalam. Hindi siya nagawang tignan. Pakiramdam niya ay para siyang hangin na hindi nakikita ni Romnick. Hindi na sana niya ito susundan pa pero mas namayani ang kagustuhan niyang malaman kung ano ang totoong nadarama ng binata sa mga nangyari. Romnick! Huminto si Romnick mula sa paglalakad at nilingon siya. Hinintay lang siyang makalapit. Hindi kumibo ang binata at hinintay lang din siyang magsalita. Sinundan niya ang binata hanggang sa parking area kung saan pulo sasakyan ang makakarinig sa anumang pag-uusap nila. Yung nangyari, umpisa niya. Megan, nagpakawala mo na to ng napakalang tawa bago nagpatuloy. Pareho nating ginusto yung nangyari. Pareho nating alam na mali pero ginawa pa rin natin. Tinanong kita kung gusto mo. Kung umalis pero ayaw mo. Hindi ko pinilit ang sarili ko sa'yo, alam mo yun. Mas masahol pa sa isang malakas na sampal ang naramdaman ni Megan. Ayaw sana niyang intindihin ang bawat salitang narinig pero imposible dahil malinaw pa yun sa sinag ng araw. So, I'm just one of your girlfriends in bed now, isn't it? Yun bang gusto mo? Humitit ng sigarilyo si Romnick at tinanapan ng upos sa malayo. Nakatalikod pa rin sa kanya. You're worse than I thought. Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Sabi ng binata sabay harap. Sinabi ko sa iyo kung ano ako sa umpisa pa lang, di ba? Alam mong tarantado ako. Alam mong wala akong kwentang tao. At wala sa vocabulary ko ang commitment na yan. Alam mo lahat yun, Megan. Sinabi kong lahat yun sa'yo. Ano? Sa tingin mo ba? Magbabago ako ng ganun-ganun na lang? Inakala mo bang magbabago ako dahil sa'yo? Pinigil ni Megan ang maiyak. Ayaw niyang makita ni Romnick na nasasaktan siya. Hinirap niya ang binata ng walang anumang emosyon sa mukha. Megan, kakambal ko ang syota mo na nandun ngayon sa loob. Bali ang isang paa. Walang malay. At siya ang para sa'yo. Wala kang karapatang sabihin kung sinong para sa akin at kung sino ang hindi. Kung ano man yung nangyari sa atin, kalimutan mo na dahil alam nating pareho na hindi yun tama. Nagkataon lang na nandun tayong dalawa. Nadala lang tayo. Nakita mo lang sa akin si Rainiel nung gabing yun. Si Rainiel ang iniisip mo nun. Si Rainiel ang talagang mahal mo at hindi ako. Isinandal ni Romnick ang isang braso sa kotse at takmang susuntukin ang bintana niyon. Dahan-dahan ito nag-angat na mukha para tingnan siya. Kalimutan mo na ako, Megan. Kalimutan mo ng lahat ng nangyari. Nagsindi ulit ang binata ng sigarilyo at tumalikod. Kailangan ka ni Rainiel ngayon. Huwag mo siyang iwan ng dahil lang sa akin. At huwag na huwag mo siyang sasaktan, Megan. Lalo na ngayon. Nakahinga ng maluwag si Megan nang sa wakas ay muling nagkamalay si Rainiel. Lalo pa at sinabi ng mga doktor na 2 linggo pa bago tumuling magising. Okay na ang kanyang nobyo at bukod sa baling paa at mga gasgas sa katawan ay parang walang nangyari. The nurse said you were here around the clock?
the whole 4 days? Nakangiting sabi ni Rainiel. Nag-aayos na sila ng mga gamit pa uwi. Kailangan pa rin ito ang saklay sa paglalakad at may cast pa rin ang kaliwang paa at kaliwang braso. Patuyo na ang mga gasgas sa katawan at sa mukha, pero malaki na ang in-improve ng itsura kumpara nun. Thank you, honey. Dagdag ng nobyo saka siya niyakap na mahirap dahil sa kondisyon nito. I'm sorry about this, Megan. I know my schedule had been crazy lately and I haven't been spending more time with you. And now this? Hey, there's no need to apologize. Nakangiting sabi ni Megan. Isasara na sana niya ang zipper ng bag ni Rainiel nang kunin nito ang isa niyang kamay. Things will be much better. I promise you that, honey. Seryoso nitong sabi. Lumapit pa sa kanya at tinignan siyang mabuti. Especially if you say yes. Kumunot ang kanyang noo. Nanatili siya nakatingin lang kay Rainiel kaya hindi niya napansin ang pagkuha nito sa maliit na kahon sa bulsa. Binuksan niya ng nobyo. Kinuha ang napakagandang diamond engagement ring sa loob at isinuot sa kanyang palasingsingan. Come on, Megan. Let's get married. It was not even a question. It was as if he was certain she would agree to his proposal. She had not expected this. Not even expected him to propose to her now. Tinignan niya ang singsing na isinuot ni Rainiel sa kanya. Ano nga bang kanyang isasagot? Nakaka-estorbo yata ako? Sabay na napatingin si Megan at Rainiel sa bagong dating at hindi niya alam kung magpapasalamat siya sa estorbong yun o hindi. Oh, Romnick, thanks for coming. Bati ni Rainiel at nagkamayan ng dalawa. Kumusta? Tanong ni Romnick sa kapatid. Tinapik to sa balikat at tiningnan na nakasamentong kamay. Okay ka na? Much better. Nakangiting sabi ni Rainiel. Ang galing ng nurse ko eh. Dagdag nito sabay tingin kay Megan na para bang nakalimutan na ang ginawang proposal. Ilang sandaling pinagmasdan ni Megan ang kamustahan ng magkapatid bago siya tumalikod at nagkunwaring may inaayos pa sa bag. Nang hawakan ni Rainiel ang kanyang kamay ay wala na siya nagawa kundi ang humarap sa dalawa. Honey, siya nga pala. I asked Romnick to stay over kahit 2 days lang. Pero pwede namang ako na lang ang mag-alaga sa iyo hanggang bukas. Sabi niya. Hindi niya lubos maisip na muli niya makakasalamuha si Romnick ng 2 araw. Kahit nga siguro 2 oras ay hindi niya kakayanin. I know, Han, but I don't want you to waste your time with me. Besides, you need to go to work. Isang linggo nang narito sa ospital. Si Romnick nang bahala sa akin, di ba Romnick? Nakita ni Megan na tumangot-tangot si Romnick. Hindi niya alam kung bakit pumayag to sa ganung pabor ng kanyang nobyo. Ganun ba talaga kawalang kwenta para kay Romnick ang nangyari at hindi apektado? He was either insensitive or he just did not have a heart at all. Siguro nga kailangan na niyang kalimutan ng binata, maging ang lahat ang namagitan sa kanila dahil wala rin yung patutunguhan. Tahimik lang si Megan sa buong biyahe at hinayaan nila mag-usap ang magkapatid. Si Romnick ang nag-drive ng kotse ni Rainiel at siya ring nagbitbit ng lahat ng gamit ng kakambal. Saan ko to ilalagay? Tanong ni Romnick kay Megan na makapasok na sila sa apartment ni Rainiel. Nasa kwarto na si Rainiel para makapagpahinga. Saan ko to ilalagay? Muling tanong ng binata. Itinuro ni Megan ang sofa. Inilagay roon ni Romnick ang mabigat na bag at saka muling lumabas at kinuha sa sasakyan ang ilipang gamit na naiwan. Eto, ang basket ng mga prutas ang tinutukoy ng binata. Itinuro ni Megan ang dining table. Habang natutulog si Rainiel ay tahimik na inayos na Megan at Romnick ang lahat ng dapat ayusin. Wala ni isa man sa kanila ang angas na magsalita. Tinanaw ni Megan si Romnick mula sa kwarto ni Rainiel. Paminsan-minsan ay tinatapunan ng tingin at minsan ay nahuhuli niya na nakatingin din sa kanya. Wala ka ba talagang balak na kausapin ako? Narinig niyang tanong ni Romnick nang lumabas siya mula sa kwarto ni Rainiel. Naabutan niyang binata na naroon malapit sa pinto at tila naghihintay sa kanya. May dahilan ba para kausapin kita? Wika niya pagkatapos isara ang pinto. Tumawa si Romnick na lalo lang pinainit ang kanina pang mainit na ulo niya. Para kang bata, alam mo yun. Anong gusto mo? Kausapin kita? Ngitian kita? Makipagbiruan sa'yo na parang wala lang? Pagalit niyang tanong at saka to tinignan ng masama. Bakit hindi? Kapatid pa rin naman ako ni Rainiel. Girlfriend ka pa rin niya. Wala naman nagbago ron, di ba?
So you want me to act as if everything is alright? Ganun ba? Tumango si Romnick. Bullshit. Mahinang sabi ni Megan pero narinig pa rin ang kausap. Ano pa talagang gusto mo mangyari, Megan? Ang iwasan kita? Mag-iwasan tayo? Ang magalit ka sa akin o magalit ako sa'yo? Para ano? Para malaman ni Rainiel ang lahat na magkahiwalay kayo at pagkatapos ano? Gusto kong malaman kung paano mo nagagawa makatulog na mahimbing sa gabi at mabuhay sa araw-araw na parang wala lang. Kung ikaw kaya mo magkunwari, ako hindi. Hindi ko kaya magsinungaling sa kanya at magsinungaling sa sarili ko. Wala kang alam sa pinagdaraanan ko, Megan. Sa araw-araw, kinakain ako ng konsensya ko dahil sa nangyari sa atin. Gusto mo maging tayo? Sige. Ang tanong, kaya mo ba siyang iwan? Mahal mo ba ako? Balik tanong naman niya. Dahil kung mahal siya ni Romnick, marahil kaya niyang iwan si Rainiel. Pero marahang iling lang ang tugon ng binata. Hindi pwede. Sagot nito sa kanya.